Sinagot na po ng mga congressman itong paratang ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika lang daw po yung pag-iimbestiga tungkol sa confidential fund at mga pondo ng Department of Education at Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni Inday Sara, politika lang ito. Binabanatan lang daw siya, sinisiraan lang. Ito na po yung sagot ng mga kongresista. Pakinggan po ninyo ito. My first question siguro yung Congressman Joel Chowa, Committee and Blue Ribbon Committee Chairman, Good Government and Public Accountability. Naging hearing ng Pakinggan po ninyo Good itong Government and Public sagot. Accountability yesterday. So your thoughts on this po na politically motivated daw po. And wala naman daw pong wrongdoings ang OVP. Thank you po. Pakinggan natin mga sagot nila. Thank you. Press conference po ito sa Kongreso. This is not about politics. This is about accountability and transparency. Correct. Kung wala naman po talagang wrongdoings, bakit po hindi po sila dumating at bakit hindi na lang po nila sagutin ang issue? Dahil ang nakikita po namin dito, ang pinapupunta po nila yung mga career officials na sa tingin po namin, hindi naman po sila talagang concern. Yung mga talaga pong mga officials na directly involved dito, parang pilit po nilang hindi pinararating. Parang nagkakaroon po ng cover-up. Ayun. Dito po sa issue na to. Ayan ang chairman ng Good Government and Public Accountability, Congressman Chowa. Ayan o. Okay, I think the easiest gateway, as always, is politically motivated. Ano na yan Congressman Fernandez naman ito. Justification. And ako naniniwala ako that we are living in this world na talagang merong politika ang lahat ng bagay. I always saying that yung dito sa gobyerno, there will always be politics. Hindi naman pwedeng walang politika And even in the different field natin, maraming politika. Even sa media, meron tayong politics involved, di ba? Kaya yung politically motivated, I think we need to change the narrative na politically motivated to. Alam na natin yan kasi nasa government tayo And we are elected people and we are all politicians. Kaya ang tingin ko, yung sinasabi na politically motivated, granted na po yan. Kasama na po sa equation yan. So I hope that we will be stopped using the word politically motivated. Ayan Actually, yung Congressman Kong Blue Ribbon Committee, gusto lang makita kung ano yung totoo at yung katotohanan kung paano ginasta ng opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund, at saka kung paano ginastos ng Department of Education sa pangungunan ni VP Sara, yung kanyang confidential fund din. At sa totoo lang, nalulungkot ang committee dahil kung sino yung mga taong involved, katulad ni Acosta at saka yung kanyang chief of staff, hindi pinapapunta ni Vice President Sara dahil sila naman talaga yung may responsibility regarding dun sa confidential fund dahil siya yung disbursing officer. At sana wag niya nang pagtakpan kasi nga tama naman si Chairman Joel na parang nagkakaroon ng cover up. Kung sino yung mga taong wala namang kinalaman, yun yung pinapapunta nila. Samantalang yung mga taong may responsibility regarding dun sa kung paano ginastos yung pera ng ating pamahalaan, yun yung hindi niya pinapapunta. Plus yung sinasabi niya na hindi daw totoo yung mga resibo na ipinapakita, na ipinakita sa committee, galing mismo sa galing mismo sa Commission on Audit yun. Commission on Audit yung nagbigay sa committee, kaya hindi po pwedeng sabihin ni VP Sara na peke yun. Katulad ni katulad ni Mary Grace Piatos, sila ang naglagay ng pangalan doon. Alam naman natin na hindi totoo yun. Gawa-gawa na lamang nila yun. So, kailangan harapin nila yung responsibilidad sa kung ano yung ginawa nila at kung paano nila niliquidate yung paggamit ng kanilang confidential fund. Siguro, hindi nila akalain na i-scrutinize masyado yung kanilang pag-liquidate, kaya ganun na lang yung ginawa nila. Tandaan natin, pera yan ng gobyerno, pera yan ng mamamayan, kailangan merong transparency at kailangan may accountability.
And VP Sara should be accountable kung ano yung ginawa nila sa Office of the Vice President patungkol sa confidential fund at saka bilang Secretary ng Department of Education sa confidential fund ng DepEd. Ayan, tatlo na yung nagsalita. Kung po siguro Fernandez. on the first part of the question. Kaya si Rodriguez naman ito, Gutierrez. I think our colleagues mentioned already. Attorney ito, Ramon Rod We've already Gutierrez. wanted to discuss yung CIF funds nung sa budget appropriation. Ayan na, si hearings Gutierrez pa lang. At that time, sinabi na po nila, politically motivated, not the right venue. Ngayon na mayroong committee with the proper jurisdiction, sasabihin na politically motivated na naman, baka not the proper venue, hindi raw in aid of legislation. So when would be the right time to talk about the misuse of confidential intelligence funds? I don't think it would be fair to demean the committee by saying po na politically motivated po ito. It takes away the truth of the matter na ang hinahanap po natin ay transparency and accountability. Now with that said po, na on the second question, wala pong wrongdoing yung OVP. Evidence would suggest otherwise. I think this is not to prejudge the case, but despite the Vice President refusing to take her oath, despite the refusal to appear on behalf of some OVP officials, despite the refusal to cooperate, correct, galing ito si Gutierrez, po yung katotohanan. Through documentary evidence and through testimony Abogado of other witnesses, nakikita po natin, parang to the extent of the compartmentalization, ng utilization ng CIF, nakita po natin the way that the office has operated. And to say that there's no wrongdoing, I'm not sure. I could be mistaken, but in the history of our republic, I don't think the COA has ever flagged yet a national agency for misuse of confidential and intelligence funds. This would be the first time. The mere fact na may red flag, yun po yung naging cause ng committee hearing na to. So it begs a question, yung nakikita natin ngayon sa mga witnesses and resource persons, sa documentary evidence, is there a modus operandi being conducted within the office? Yun po yung gusto namin malaman at parang yun po yung nakikita natin. And we still hope, we extend that invitation, sana po mag-attend yung mga invited resource persons at mag-cooperate for the sake na po na maging transparent na po sila. Yun lang po. Okay. O, si Barbers kung magsasalita. Ako naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kong Rog, no, na ang mandato Congressman ng Barbers, ito, member din ng committee yan i-determine yung accountability ng public officers. In fact, it is very clear in the rules, no, na kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance committed by any public official, then it is the mandate and it is the duty of this committee to initiate investigation. Now, we're not saying guilty ang mga taong naimbestigahan dito. Kaya nga kailangan makita kung ano ba yung mga dokumento that will prove otherwise, no, that there was no malfeasance, misfeasance, or non-feasance. But kung hindi ho natin matutumbok, no, yung usapin tungkol dyan sa mga na-commit na mga yan, then it will leave a big question mark on the minds and on the thoughts of our Filipino people. Kaya nga kailangan sana matapos natin ito, mabigyan natin to ng closure. Nang sa ganon ay kung meron man na mga public officers that will be held accountable, then meron po tayong mga batas tungkol dyan. Ayan, so malina po. Limang congressman yung nagsalita. Congressman yung unang-una, Congressman Choa, Chairman ng Committee on Public Good Government and Public Accountability. Yan po yung blue ribbon ng Kongreso. Tapos Congressman Fernandez, Congressman Congon, at Congressman Gutierrez, isang abogado, at si Congressman Barbers. Ayun, ano yung masasabi dyan? Sinagot na po ang paratang ng pangalawang Pangulo, politika lang ito, at hindi wala daw silang kinukomit na illegal. Ay di humarap ka. Paharapin mo yung mga tao mo sa public hearing ng Blue Ribbon para sa ganun, malaman kung ano ang totoo dahil yan ay pera ng mamamayan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Pero siyempre, huwag niyong kalimutan, please like, pakishare po ninyo. Malinaw na malinaw po yung sagot ng mga mambabatas. Sinagot na ng mga congressman si Vice President Sara Duterte.